kinakalaban ng China, sabi ng mga DDS, kaya tinatakot. Paano kung China? Gawin sa atin yan. Kung maalala nyo po, nanakot ang China. Siguro mga kalagitnaan po ng 2025, mga bossing. Ito, Boss Mark, may balita na daw ang Amerika na isusunod ang North Korea. Para ho sa akin, wag lang sanang madama yung mga sibilyan, ano? Kasi ho, mga kababayan, ako, gusto ko talaga lahat ng bawat isang tao, maranasan kung ano yung mga nararanasan natin na malaya, no? Etong mga ganitong bansa, North Korea, sinasakal sa leeg yung mga mamamayan nila. Hindi binibigyan yung kalayaan. Dapat wakasan po talaga yan. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ibabaw, mga bossing. No? Minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ibabaw, tapos matsyempo ka pa sa bansa, sa nasyon mo, na lahat ng karapatan mo ay pipigilin at hindi ibibigay sa iyo. Kaya ayaw natin yung mga diktador na ho na mga ganyan, mga kababayan. Ngayon, tinatakot tayo ng mga DDS. Paano kung ang China gawin sa atin yan? Sa tingin nyo po kaya gagawin ng China, mga bossing? Kasi kalagitnaan niya po ng taon 2025, ito yung inilabas ng China. Post-nuclear war on China. Yan. No? Alam ko, kalagitnaan ito ng West Philippine Sea usapin eh. Pakinggan ho natin ang China, ha? If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. Ayan, po bang pagkalakas-lakas ho, mga kababayan, at walang kinatatakutan. Kung ano ang gagawin nyo sa amin at kung ano ang isusulong nyo sa amin, yun ang ibabalik namin sa inyo. Diba? Kaya yung mga DDS, nako, kayo na lang, oh! Kayong mga sumusuporta kay Bongbong Marcos, mauna na kayo doon. Kami, dito na lang sa likod. Putang ina nyo. May pa mga Andres Bonifacio pa kayo. Duwag naman pala kayo pagdating sa pagtatanggol sa ating bayan. Pagdating sa ating kasarinlan. Diba, ang lalakas ng loob. Andres Bonifacio. Oh, tapos tayo daw ang manguna, hindi daw sila sasama sa pagtatanggol sa ating bayan. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. Oh, wow! Nakita nyo, i-adjust ko na, iba-abante ko na ng konti. Mas masarap pakinggan nyo sa US, mga bossing eh. In less than 20 minutes, and destroy any target in any corner of the world. Any corner of the world daw, kaya pala nung pinatawan ng taripa ni Donald Trump, yanig yung ekonomiya nila, ano? Without any possibility of being intercepted. But if you want war with the United States, Ayan, pakinggan nyo daw ang United States, no? Nakaalyado at kaibigan ng Pilipinas. States of America, there's one thing I can promise you, so help me God. Someone else will raise your sons and daughters. Ibig sabihin, kung gusto mo makipagdigmaan sa Amerika, maghanda ka na sa sarili mo na ibang tao ang magpapalaki sa mga anak mo at mga apo mo. Iran, Russia, China, North Korea, ISIS, Al-Qaeda. They may be watching this right now. Pinangalanan pa kayo isa-isa, di ba? Pinangalanan pa ho sila isa-isa, mga bossy. Our military should not be mistaken for a cable news gabfest show. We don't care what you look like. We don't care who you voted for, who you worship, what you worship, who you love. It doesn't matter if your dad left you millions when he Mas mabigat, no? Ano ang sabi ng, sabi ni Maxip, sabi? Any tokwa of the world. died or if you knew who your father was. We have been honed into a machine of lethal moving parts that you would be wise to avoid if you know what's good for you. Ako naman, mga kababayan, hindi naman ako naniniwala na ito yung kinatakutan ng China. No? Kasi po, ang nakikita kong kinatatakutan ngayon ng China, mga kababayan, ay yung, dinurog talaga yung Iran. Kada may papalit na leader, mga bossing, ay tegi agad, tsugi agad. No? Biruin mo, kailan ba yung
kung di ako nagkakamali, nakaraan lang, di ba? Meron na durog na bansa din, no? Ngayon, mga kababayan, ceasefire na daw ang China. Di ba? Nababahala daw po ang China kasunod ng pag-atake ng United States at Israel laban sa Iran. Kaya nananawagan sila na agarang tigilan ng putukan. Siguro nakita nila kung ano ang kahihinatnan nila kapag ka nakisali pa sila. Nakita nila kung ano ang kahihinatnan ng pambubuli nila kapag ka hindi nila hininto yan. Kaya ayan, ceasefire na lang. Di ba? Takot na. Kasi ang nakikita ko sa Estados Unidos, mga boss, kapag ka sinabi, no, pag meron sinabi sa iyo, ganito, pag hindi nyo inihinto yan, bibilangan namin kayo ng araw. Ilang araw na lang ang itatagal ninyo. Ano ho nangyari? Ayun. Venezuela, si Maduro, asaan na ngayon? Nandoon sa posesyon ng Estados Unidos. Ang tagal na binalaan, napuno si Trump, ayun, arestado. Ganon din po dito. Mas masaklap po yung kay Ayatollah, mga bossing. Di ho ba? Pinasabog ng USA yung spy balloon ng China. Walang correct. Kung maalala niyo yan, di ba? Sir Joel Q ng Ceresa Force family. Tayo naman mga kababayan, ang gusto lang po nating mangyari, sana matapos na ho agad. No? Sana matapos na. Hindi lang po para sa mga kababayan natin, para po doon sa mga residente, doon sa mga mamamayan na nadadamay ho. No? Pero sa nakikita ko po, ang Iran ngayon, yung mga mamamayan nila, karamihan nagsasaya Karamihan tinatanggal po yung yung kulay itim na suot nila. Kung hindi ako nagkakamali doon, burka ba? Yung pangalan nung sa babae, tinatanggal. Kumbaga, malaya na kami. Tapos na itong dictatorship sa aming bansa. Ganun yung nakikita ko Pero hopefully, matapos ho agad yan. Ngayon naman po, mga kababayan, tumuloy tayo, rumekta tayo doon sa 18 Marites, mga bossing. Utangin ng to mga to nahihilo ako, hindi ko na alam kung ano talaga ang gustong istorya nitong mga ito Bakit to, mga boss? Biruin mo ba naman? Iba na naman ang kwento. Na-interview. Wala kayong nakitang ganon. Ito, na-interview ni Jessica Soho, mga bossing. No? Totoo ba na binigyan si Trillanes ng pera? Para sa ICC, etc. Ganito.